Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa araw ng February 26, 2026. Sa pagdating ng umagang ito ng February 26, mararamdaman mo ang isang napakabigat, ngunit makabuluhang udyok na ayusin ang iyong mga pangmatagalang mithiin ng may sapat na disiplina at determinasyon. Ang iyong isipan ay nakatuon sa pagbuo ng isang matatag na pundasyon para sa iyong kinabukasan. Kaya gamitin ang oras na ito upang suriin ang bawat detalye ng iyong mga plano at siguraduhin na ang bawat hakbang na iyong gagawin ay may sapat na basehan at lohika. Ang iyong pagiging matyaga ay magsisilbing iyong pinakamalakas na sandata ngayong araw na nagbibigay sa iyo ng kakayahang lampasan ang anumang mga hamon na maaaring humadlang sa iyong pag-asenso patungo sa ruwok ng tagumpay na iyong pinapangarap. Pagdating sa iyong karera at mga tungkulin sa trabaho, ang petsang ito ay nagdadala ng isang pambihirang pagkakataon upang ipakita ang iyong galing sa pamumuno at ang iyong hindi matatawarang integridad sa bawat proyektong iyong hinahawakan. Mapapansin ng iyong mga nakatataas ang iyong masigasig na pagtatrabaho at ang iyong kakayahan na manatiling organisado sa gitna ng maraming gawain, na maaaring magbunga ng isang bagong tiwala o promosyon na mag-aangat sa iyong dangal sa inyong kumpanya. Huwag kang matakot na tanggapin ang mga karagdagang responsibilidad dahil ang iyong talino sa pamamahala ay sadyang kailangan upang mapanatili ang kaayusan at produktibidad ng inyong buong pangkat sa gitna ng mga pagbabagong nagaganap sa paligid. Sa usaping pananalapi, ang araw na ito ay humihingi ng isang matalinong pagsusuri sa iyong mga ipon at mga balak na pamumuhunan upang masiguro na ang iyong yaman ay lalago ng may sapat na seguridad at proteksyon. Maaaring may dumating na alok para sa isang negosyo o ari-arian na nangangailangan ng malaking puhunan, ngunit kailangan mong maging masinop sa pagsusuri ng bawat detalye bago ka maglabas ng iyong pinaghirapang pera. Ang paglalaan ng pondo para sa mga mahahalagang obligasyon at ang pag-iwas sa mga luho na wala namang direktang ambag sa iyong mga mithiin ay makakatulong upang mapanatili ang iyong kalayaan sa pananalapi at maiwasan ang anumang stress na dulot ng kakulangan sa budget. Ang aspeto ng pag-ibig at pakikipag-ugnayan ay nasa isang yugto ng malalim na pagpapahalaga sa katapatan at sa mga tradisyonal na halaga na nagpapatatag sa pundasyon ng inyong relasyon o samahan sa loob ng pamilya. Ang pagpapakita ng iyong malasakit sa pamamagitan ng mga gawa at hindi lamang sa mga salita ay lalong maglalapit sa iyo sa iyong kapareha dahil mas pinahahalagahan mo ngayon ang seguridad ng damdamin kaysa sa anumang panandaliang saya. Para sa mga naghahanap pa ng katuwang sa buhay, ang iyong matikas na aura at ang iyong seryosong pananaw sa buhay ay magsisilbing magnet para sa mga taong naghahanap ng isang partner na may matatag na prinsipyo at sapat na kapanahunan, kaya manatiling bukas sa mga bagong pagkakataon. Ang iyong kalusugan ay dapat maging isa sa iyong mga pangunahing prioridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng pansin sa iyong mga tuhod, buto, at balat na maaaring makaramdam ng pagod o pangangailangan ng pagkalinga sa maghapon. Ang iyong katawan ay humihiling ng sapat na kalsiyum at sustansya mula sa mga natural na pagkain, kaya iwasan ang pagkain ng masyadong maraming processed foods, at sa halip ay piliin ang mga pagkaing magpapatibay sa iyong pisikal na lakas. Ang pagsasagawa ng mga mahinahong ehersisyo gaya ng paglalakad o pag-unat ay makakatulong upang mailabas ang mga tensyon sa iyong kalamnan at mapalitan ito ng sariwang lakas na kailangan mo upang muling sumabak sa iyong mga tungkulin. Sa iyong pakikipagkapwa-tao, ang iyong papel bilang isang matalinong tagapayo at haligi ng komunidad ay magiging sentro ng atensyon, lalo na sa mga kaibigan na nahaharap sa mga komplikadong desisyon na nangangailangan ng payong praktikal. May isang tao na maaaring lumapit sa iyo upang humingi ng gabay tungkol sa kanyang karera o buhay pamilya, at ang iyong pagiging objektibo ay magsisilbing malaking tulong upang makita niya ang tamang landas na dapat niyang tahakin ng may katuwiran. Maging mapagmasid sa iyong paligid dahil ang bawat pakikipagpalitan ng kaisipan ay nagdadala ng bagong aral na maaari mong gamitin upang mas lalo mo pang mapabuti ang iyong pakikitungo sa iba't ibang uri ng tao sa iyong kapaligiran. Ang iyong malikhaing isipan ay magkakaroon ng kakaibang kislap sa hapon, lalo na sa mga gawaing may kinalaman sa pagdidisenyo ng mga sistema, pag-aayos ng iyong workspace, o anumang paraan ng pagpapahayag na nagpapakita ng iyong pagiging produktibo. Huwag mong limitahan ang iyong sarili sa mga lumang pamamaraan, bagkus ay subukan ang mga makabagong estilo na magpapakita ng lalim ng iyong kaisipan habang pinapanatili ang gamit at silbi ng iyong mga ginagawa para sa iyong kinabukasan. Ang pagbuo ng isang bagay na matibay at may sapat na kalidad ay nagbibigay sa iyo ng ganap na kagalakan, kaya hayaan ang iyong mga ideya na dumaloy ng malaya habang pinapanatili ang disiplina at kaayusan sa bawat hakbang na iyong gagawin.
Para sa pamilya, asahan ang isang kaganapan sa loob ng tahanan na mangangailangan ng iyong katatagan bilang tagapangalaga ng kaayusan upang maging masaya ang inyong pagsasama sa kabila ng mga hamon sa labas. Ang iyong presensya ay magbibigay ng kagaanan sa loob ng bahay, kaya ang paglalaan ng oras para sa isang masinsinang pag-uusap sa mga nakatatanda o nakababatang miyembro ng pamilya ay lalong magpapatibay sa inyong ugnayan. Maging mapagpatawad sa mga maliliit na pagkakamali ng iba at maging isang gabay na laging handang makinig, dahil ang matatag na ugnayan sa loob ng tahanan ang tunay na lakas na magtataguyod sa iyo sa bawat pagsubok na kakaharapin mo sa iyong buhay. Ang iyong intuition ay magsisilbing isang matalas na kumpas sa pagpapasya tungkol sa isang bagong oportunidad na may kinalaman sa iyong personal na pag-unlad o ang pagkuha ng isang bagong kasanayan na magpapataas ng iyong halaga. Kung may nararamdaman kang udyok na ayusin ang iyong schedule upang magkaroon ng mas maraming oras para sa pag-aaral, gawin ito ngayon dahil ang daloy ng positibong enerhiya ay pabor sa mga gawaing nagpapalinaw ng isip at layunin. Ang iyong panloob na boses ay malakas na nagpapaalala na handa ka na para sa isang mas mataas na antas ng tagumpay, kaya pakinggan ito at huwag hayaang ang iyong mga sariling pag-aalinlangan ang humadlang sa iyong pag-asenso. Sa aspeto ng edukasyon at pagkuha ng karunungan, ang iyong isipan ay magiging kasing talas ng isang kidlat na handang unawain ang bawat detalye ng iyong mga pinag-aralan, lalo na ang mga paksang may kinalaman sa batas o kasaysayan. Gamitin ang panahong ito upang magbasa ng mga aklat na magpapalawak ng iyong pangunawa sa kalikasan ng mundo, dahil ang mga ito ay sadyang makakatulong sa pagpapabuti ng iyong pagkatao bilang isang disiplinadong individual. Ang bawat impormasyon na iyong matututunan ay magsisilbing hiya sa iyong isipan, kaya huwag kang titigil sa paghahanap ng katotohanan hanggang sa marating mo ang ganap na kalinawan na iyong matagal nang hinahanap para sa iyong kapayapaan. Iwasan ang pagiging masyadong mapanghusga sa sarili o ang pagiging masyadong seryoso sa mga maliliit na pagkakamali, dahil ang bawat hakbang ay bahagi ng iyong pag-aaral at paglago bilang isang matagumpay na tao sa hinaharap. Ang pagpapanatili ng isang balansing pananaw sa gitna ng mga obligasyon ay isang kasanayan na dapat mong pagtuunan ng pansin ngayong araw upang hindi ka maubusan ng sigla bago matapos ang maghapon. Ang pagpili sa kung ano ang nakakabuti sa iyong kapakanan nang hindi isinasakripisyo ang iyong mga prinsipyo ay magbibigay sa iyo ng mas mabilis na resulta at mas malalim na kaganapan sa lahat ng iyong mga mithiin sa buhay. Ang iyong espiritual na aspeto ay nangangailangan din ng pagkalinga sa pamamagitan ng paghahanap ng sandali ng katahimikan upang muling makakonekta sa iyong panloob na gabay na nagbibigay ng direksyon sa iyong mga plano. Ang pagninilay-nilay tungkol sa iyong mga tunay na hangarin ay magbibigay sa iyo ng sagot kung bakit kailangan mong maging matatag at kung paano mo magagamit ang iyong talino para sa kabutihan ng iyong sarili at ng iyong kapwa. Ang pagpapasalamat sa bawat biyaya, maliit man o malaki, na iyong natatanggap ay magbubukas ng pinto para sa mas marami pang tagumpay, kaya panatilihin ang iyong integridad at ang iyong pagiging mapagkumbaba sa lahat ng pagkakataon. Maging mapagmasid sa mga legal na dokumento o mga kontratang iyong pipirmahan ngayong hapon, at siguraduhin na nabasa mo ang bawat detalye ng maigi upang maiwasan ang anumang aberya sa iyong mga transaksyon sa hinaharap na mga taon. Ang paghingi ng payo sa mga taong may sapat na karanasan ay isang matalinong hakbang na dapat mong gawin upang maprotektahan ang iyong mga interes at ang iyong pinaghirapan sa loob ng mahabang panahon ng iyong pagsasakripisyo. Ang pag-iingat sa ganitong mga usapin ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan na ang iyong mga hakbang ay nasa loob ng katuwiran at hindi ka malalagay sa alanganin dahil lamang sa kakulangan sa pagsusuri ng mga papel. Sa pagdating ng gabi, maglaan ng oras upang ayusin ang iyong kapaligiran at ang iyong isip sa pamamagitan ng paglilinis ng iyong kagamitan o paggawa ng listahan para sa susunod na araw upang maging mahimbing ang iyong pagtulog. Ang kaayusan sa labas ay refleksyon ng kaayusan sa loob. Kaya ang pagliligpit ng iyong mga kalat ay makakatulong upang maalis ang mga tensyon sa iyong isipan na dulot ng sobrang dami ng iyong mga iniisip sa maghapon. Ang pagpapasalamat sa bawat tagumpay na iyong nakamit sa araw na ito ay magpapanatili sa iyong positibong disposisyon na siyang magsisilbing magnet para sa mas magagandang balita na darating sa iyong pintuan bukas. Bilang huling payo para sa iyo, laging tandaan na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa taas ng iyong narating kundi sa lalim ng pundasyon ng iyong pagkatao at sa kabutihang ipinapakita mo sa gitna ng iyong pag-asenso. Manatiling nakatutok sa iyong sariling landas habang nagpapakita ng malasakit sa mga taong nasa paligid mo, dahil ang kaganapan ng iyong pagkatao ay matatagpuan sa pagbabahagi ng iyong liwanag ng may dangal sa lahat ng pagkakataon.
Hayaang ang liwanag ng karunungan ang maging gabay mo sa pagtahak sa daan ng iyong mga adhikain, at maniwala ka na sa bawat pagsusumikap mo, mayroong magandang bukas na naghihintay para sa iyong buong pamilya. Ang iyong mga maswerteng numero para sa araw na ito ay 8, 10, at 22. Ang iyong maswerteng kulay ay madilim na asul o abo na sumisimbolo sa katatagan at disiplina. At ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pag-aayos ng iyong mga dokumento, ang paglalakad sa labas upang makalanghap ng sariwang hangin, o ang pakikipag-usap sa isang mentor upang makakuha ng bagong inspirasyon para sa iyong mga pangarap.